Hello guys, I'm back, Russell Shanko, your vlogger here in Auckland, New Zealand, and welcome to my vlog. Well, another feature natin ngayon, another segment sa ating vlog. Ito po ay very interesting topic po mga kaibigan na ihatid sa inyo ng ating kaibigan. Ipapakilala ko sa inyo. Wala na pong iba, kundi si Maria Tuyay! Hello Maria, kamusta? Magandang araw sa iyo and thank you for accommodating us here sa iyong kahimik, maliwalas na tahanan. Ay, salamat Russell. Thank you also for having me. Yeah, and welcome to my vlogs, Food and Travel with Russell. Yes. And siya nga pala, nabanggit mo sa akin nung last time nating mag-meet. Yes. Na ikaw pala yung aming broker dun sa aming nabiling bahay dito sa Auckland. Yes, this would be going back, I think, 10, 11 years ago nung binili niyo yung property niyo. Biruin mo, ang liit lang pala ng mundo, no? Makikita tayo na hindi inaasahan. True, and it's been, so many years. Yeah. And by the way, Ina na lang, tama? Yes. Okay, Yes. instead of Maria. Yes. Tell us more about yourself and a little bit background of your life. Okay. Naku, medyo matatagalan tayo doon. Okay lang. Okay lang. Medyo mahaba. Hindi. A little bit about myself. Ako ang Christian name ko is Maria, just like a number of Filipinas, no? Tawag dito. Pero my friends call me Charina or Ina. Oh. You know? So, now, I'm an accountant by profession. So, when I migrated noong 1989, I used to work for chartered accounting firms. Pero noong 2003, I decided to go on my own. So I set up my tax agency, which I still have at the moment, and nag-diversify ako into financial advice. Kasi siguro I would like to say more on why am I doing what I'm doing, you know? Yeah, so, correct. Kasi ang napansin ko, Russell, is just like everyone, you know, just like yourself, ang isang aim talaga natin, mga Pilipino, pag pumunta tayo dito sa New Zealand is, gusto talaga natin magkaroon ng sarili nating tahanan. Tawag dito, no matter how small yan, tawag dito, parang gusto talaga natin masabi natin na atin yung bahay. Yung tinitira natin. Na tinitira natin. Ang napansin ko, just like any other migrant, ang hirap talagang mag-save ng deposit, di ba? Yun talaga yung struggle. So, ang nangyari sa akin, why I diversified to financial advice is, napansin ko kasi na maraming mga Pilipino na naguguluhan sila sa loan application pa lang, naguguluhan. So, when I was, meron ako mga tax clients dati na gusto na nilang bumili ng bahay. Tapos dadali nila sa akin yung loan application form nila dahil naguguluhan sila. And then kasi wala silang matanungan. Kasi minsan, di ba, kapag sa branch ka, kunwari sa bangko, limited lang yung matatanong mo o nahihiya sila or tsaka may mga customs tayo, mga Pilipino na minsan hindi maintindihan ng mga puti. Tawag dito, kunyari yung madalas sa atin, di ba, nagpapadala tayo ng pera sa Philippines. Minsan nagiging problem yun sa bangko. Not unless we're able to explain to the bank. So, ayun. So, napansin ko maraming nagkakaproblema. So, and that's when I said, okay, this is something that I can do, you know. Kasi with my background in accounting, and tapos, ayun nga, dahil maraming kailangan ng tulong, tawag dito, sa loan application nila. So, that's when I decided to do what I'm doing now. Mga kaibigan, kaya ito na po yung business name ni Ina, which is ito yung Your Loans. Yes. Why Your Loans? Why Your Loans, Maria? Okay, I used to trade under the name Mrs. Home Loans. So, and I've been known actually as Mrs. Home Loans. But anyway, we diversified to Your Loans kasi we just feel na at the moment actually my business is expanding. So hindi lang babae yung tumutulong. So kumbaga ang naisip namin is kapag Mrs. Home Loans, paano na yon kung
lalaki yung Lalaki. advisor tapos Mr. Mrs. Long. Oo. So Mm. parang medyo may disconnect. So that's the reason why we wanted to that's why we changed. And parang ano din kasi, yung parang ownership din of the loan, di ba? It's your loan. But I think what we would like to emphasize is, even if it is the name of the company is your loan, you're not alone. Kasi we are here to help the clients. Kaya nga ang pinaka-tagline namin is, we owe only to serve you. Tawag dito. Kasi that's the real aim, is to be able to assist the clients sa mga challenges na, kasi ang pagbili ng bahay is just the first step. And ngayon, Russell, ang ang thrust namin is not only in assisting the client or for them to save time, kasi minsan may mga clients kami na dumarating at tatawag sa akin, sasabihin, Teacher Rina, meron na akong approval sa bangko ko, which is good. But minsan, yung approval na yun might not be the best for them. Yung dito. parang na baka in the future mahirapan sila sa pagpe-pay or you mean? No. What I mean is, minsan kasi may mga banks na depende sa deposit natin. Pero kadalasan kasi sa mga clients ko, ang deposit, kasi most of them are migrants, ang deposit namin is less than 20%. So may mga banks na kapag ang deposit natin less than 20%, nagcha-charge na sila ng tinatawag nila na margin, yung low equity margin. So depending lang sa situation ng client, it is possible na pumunta ka tayo sa bank na hindi nagcha-charge ng margin na yon. Okay. Or kung magcha-charge man sila, it might just be a one-off fee. So depende. Depende sa sitwasyon ng client. So, pero yun nga, ang isang napansin ko din is, yun nga, may mga cases na sasabihin sa akin ng client na, ay, Charina, may punta kami sa bank namin, hindi pa kami ready bumili kasi na-decline yung namin, yung aming application. It doesn't mean na porket na-decline ka ng isang bank, Hindi ka na pwede. decline ka na sa Tapos lahat na. ng bank. No. Tawag dito kasi bawat bank, iba-iba yung kanilang criteria. Tapos, iba-ibang bank din, depende lang sa sitwasyon natin. There might be some reasons na or some things na magagawa natin para mapa-approve tayo ng bangko. By that, I mean, minsan may mga cases na yung client, meron pa siyang car loan, kunyari lang. Tapos Mga existing loan. loan, no? Pero yung existing loan niya is, say kunyari, 3 months to go na lang o so many months to go. Pag pumunta tayo minsan sa bangko, yung bank, ilalagay lang nila lahat yung mga expenses natin, yung mga commitments natin, credit card natin, and ganyan. Tapos kung ano yung i-throw out sa kanila na figure, okay, sasabihin nila, okay, kasi dito, ang maluloan mo is X amount, ganyan. So, akala ng mga clients, lahat na ganon. Pero, actually, hindi. Dito kasi, minsan, ina-explain ko sa client na, okay, ang gawin natin, i-pay off, bawasan natin ng kaunti yung deposit nyo, i-pay off natin itong loan para ma-cancel out na siya, zero na siya, or bawasan natin yung credit card ninyo, or Parang, hindi to consolidation? Parang, no, not consolidation. Iba yun, oo. May mga banks or may mga lenders na pwede tayo mag-consolidate ng loan, pero sometimes hindi yun yung best option sa client. So, siguro, Russell, where we come in is, at the end of the day, yung mga banks kasi, yung kung sino yung kausap natin sa bank, ang ma-offer lang nila is kung ano yung products na meron yung bangko nila. I see. Okay. Tawag dito. Ngayon, since we have access to all the banks, tawag dito, and other non-banks as well. So, as broker na to, no? As broker. Tawag dito, nabibigyan namin yung client ng option na tawag dito, na hindi lang isang bank ang pupuntahan mo. Tawag dito. So, in that way, nasa-save din namin sila ng time. Yun. So, yun yung mga klaseng services na libre
na libre. ibibigay ninyo. Oo. Actually, yun din ang gusto kong isang i-point out sa mga kababayan natin. Ano po? Kasi po marami po nagtatanong sa akin na magkano ibabayad namin sa inyo? Yun, yung services yung nyo. sa services. Kasi po, nabanggit, marami na to na nagsasabi na sa Philippines kasi bumili sila ng bahay, tapos tawag dito, kailangan nilang magbayad sa broker sa Philippines. So akala nila, parang iniisip nila, hindi pupunta na lang ako sa bank para makatipid ako kasi baka may ibayad pa ako sa broker dito. Yun sa services namin. So I just wanted to say na libre po ang aming services. Wala pong bayad. Nagkakataon lang po na may mga cases, very few cases na nangyayari na kailangan po namin mag-charge ng minimal fee kung sakasakali po na yung bangko na napupuntahan po natin for some reason hindi po sila nagbabayad sa amin. Kasi meron po mga bank na gano'n. Tawag doon. Most of them po are non-banks. Actually, yung tinatawag po nila na second-tier lenders. Hindi sila yung mga main banks. Yung mga main banks po is wala pong bayad po yun. So, so ang ina-exhaust po muna natin is ano ba ang best solution para dun sa client? Ano ba yung ang ini-establish po natin is ano ba ang goal nitong family? Tawag dito. So kung ang goal po nila is makabili ng first home nila or second home nila. Na magsusuit sa budget nila. Na magsusuit sa budget nila. Opo, yun. Tawag dito. Then we will explore yung avenues na kung saan possible yon. Kasi nga, ang challenge natin is karamihan, limited lang po yung deposit. So yun yung pinaka-challenge. Now, ang tawag dyan, yung po nabanggit ko kanina na kapag yung client goes to the bank, yung bank, yung nga, i-offer nila kung ano lang ang meron sila. Hindi naman nila sasabihin na, ay, pag pumunta ka sa kabilang bangko, ang interest rate nila mas mababa. Or meron silang produkto na mas magsusuit sa inyo na hindi ko maibigay. Siyempre, ang i-offer lang niya kung anong meron siya. Tapos at the end of the day, yung bank officer, ang loyalty niya sa bangko niya, syempre. So kung possible na mabigyan kanya na ma-push pa natin yung bangko ng kaunting discount, hindi niya ibibigay yon until hindi mo hingin. Iba naman, hindi naman sila nahihiya sila or ayaw nila. Tawag dito, hindi nila gagawin yon. Tawag dito. So ang ang isang example is, kunyari alam namin na ang ASB, ang binibigay niya na rate at the moment is 4.59. Tapos yung client gusto niya pumunta sa ANZ. For some reason. Kunyari 4.69 ang ANZ, no? If it's a very strong deal, pwede namin sabihin, parang makikipag-negotiate kami sa ANZ. Sasabihin namin na, look, tawag dito, itong ASB you can give 4.69 4.59 kayo 4.69 pwede mo bang i-match ito so cases like those lalo na kung strong yung deal ibibigay nila yung discount na yon pero syempre yung client hindi niya alam di ba you don't know what you don't know pag pumunta ka kunyari doon sa bank hindi mo naman alam na ay pwede pala ako maka-discount na so those are just things na ginagawa namin for the client. We don't only save them time, kasi parang what happens, Russell, is isang application form lang ang fill upan ng client. And then, yung application form na yun, at saka yung mga documents na binibigay nila sa amin, like payslips, bank statements, passport, magagamit namin yan sa mararating sa lahat ng lenders. Pwede, tawag dito. Pero, syempre, when we do the application, makikita na namin kung anong bangko ang best suited for the client. Hindi natin yan papadala sa lahat ng bangko. Based sa profession nila, sa trabaho, sa kapasidad? Yes, and minsan based sa age. Tawag dito, more on based sa kung mag-aakma ba doon sa criteria ng bank. Yun yung match na inaano natin. So yun ang kagandahan being broker. Alam nyo lahat no?
Kumbaga, May access kami sa mga access, oo, calculators. correct, Oo. yun. So, talagang napakalaking bagay na merong katulad ninyo na who can assist katulad namin, mga buyers, mga first home buyer, Mm-mm. tapos yung mga unknowledgeable about buying house, you know. So, napakalaking tulong sa mga kapwa nating kababayan. Yes, and ang masasabi ko din siguro, Russell, is, yun nga, no, yung pagbili ng bahay is just a first step. Mm. The next step is kung paano ba mababayaran ng mas Yun. mabilis yung loan. Yung paano nga ba? Oo. Regina? May mga tawag dito, small adjustments na pwede nating gawin, which actually, Russell, meron kaming PDF file or tawag dito small booklet na ginawa specifically for Filipinos So, yun. na tawag dito para ma-explain sa mga kababayan natin. Na may translation sa Filipino, sa Tagalog. No, actually, what we did was parang Taglish siya. Kasi yun. minsan ang hirap i-Tagalog talaga lahat. No? Taglish yung booklet na to. Dalawang booklet actually ang meron kami. One is guide para sa first home buyers. And then the other one is a guide kung meron na kayong loan, meron na kayong mortgage, paano ba ninyo mapapadali yung pagbayad ng loan. Dito, meron tayong mga tawag dito, small changes like say kunyari, may mga iba sabihin nila, ay monthly na lang ako magbayad para isang beses lang ako, once a month lang ako magbabayad. Pero actually, the best scenario is, lalo na kung ang salary natin o ang wages natin binabayaran naman on a weekly basis, is it's best to pay weekly. Kasi mas lumiliit yung loan natin, mas Napapabilis. mas maliit yung interest na binabayaran natin. So yun. So, yun pala yung mga hindi natin alam. Oo. O even kami, hindi namin alam na, ay, ganun pala. Kasi yung iba talaga monthly kung magbayad. Yes, oo. Parang isang bagsakan. Yes, oo. I understand na meron kasing iba ang salary din nila monthly, which is understandable para sa cash flow nga naman. Mas madali, di ba? Pero may mga iba na, katulad din na sabi mo, tawag dito, weekly naman yung sweldo nila. Pwede naman na magbayad sila ng weekly, pero hindi lang nila alam Na mas mababa. na mas mapapababa pala. Ayun. Oo. So yun, Russell, pwedeng pumunta po kayo sa website po namin, yourloans.co.nz, tawag dito, para po ma-download po ninyo yung mga booklets na itong dalawang booklet po na to. So, ito yung mga services ng Your Loans. Katulad Yes. nito, home loans, Yes. investment loans. Yes. Investment loans, ito yung gustong mag-invest ng business. Tama ba? Yun po, tsaka din, say investment loans in the sense na meron na kayong bahay ngayon, gusto nyo bumili ng rental investment. Yes. Ayun. Oo. Tapos construction loans. Yung mga nagpapatayo ng bahay, gusto nila na they do it from scratch. Na, say, kunwari, hindi nila mabili yung dream Isang home buo. nila. Pakunti-unti. Sila yung magpapatayo ng bahay. Ayun. Okay. So, business loans. Yan, business loans, kadalasan, kunyari, meron na silang property nila, may enough equity na sila dun sa property nila. Tapos gusto nilang gamitin yung equity na yun o yung puhunan nila sa bahay nila para mag-set up ng isang business. Business o office. Or office. Ayun. Yan. Tama-tama. May planting kaming ganyan in the future. Yes. Tama. Yes. Tapos car loans. Ayan. Yes, Maraming mga kababayan tayo nagka-car loans around New Zealand. Yes. Okay. Yan. Tapos Sa car loans, may tanong lang ako, Miss Ina. Sa car loans, marami tayong mga kababayan na nawalan ng trabaho. Di ba? Itong mga nakaraang taon. Tapos hindi nila na-sustain yung pagbabayad. Weekly o fortnightly o monthly. Yes. Meron bang maisusupport sa gano'n na para hindi masayang na ihulog nila o wag nilang ibenta o wag nilang ibalik sa financing, office? Anong maitutulong natin sa gano'n? Pag sinabi mong nahuli sila sa pagbayad ilang buwan hindi nakabayad. Ilang buwan. Pero may communication ba siya doon sa bangko or doon sa finance company? Ayun. Na kasi may mga nangyayari kasi yan daw dito, no? Pero say kung kunyari meron na tayong car loan tapos na redundant tayo, nawalan tayo, nagkasakit tayo, nawalan tayong trabaho. Daw dito, pwede natin gawin is
I suggest na kausapin talaga natin yung lender kaagad. Okay. Sabihin lang natin na, look, nawalan ako ng trabaho, pero hindi ko binabaliwala itong loan ko. Kasi mahirap yung pag nag-default ka na eh. Oo. Naintindihan naman ng bangko yon, tawag dito o ng lender yon. Meron silang tinatawag na repayment holiday. So, kumbaga parang pwede lang i-pause for a few months na habang, lalo na kunyari may nagkasakit, na tawag dito na sasabihin na, we understand na, na may situation at the moment. Sige, pwede nila, kahit nasa home loan, pwede din yon na tinatawag nila na mortgage holiday. Pero, syempre, nagcha-charge pa rin sila ng interest. May interest pa rin yon, tawag dyan. Pero, ang ano doon, ang suggestion ko doon is, i-communicate natin kagad doon sa lender. Correct. Na meron tayong sitwasyon. Hindi yung basta wag mong baliwalain. Baliwalain. Wag mong baliwalain. Kasi doon tayo ma-in-trouble. Correct. Doon tayo ma-in-trouble. And I understand na minsan, depende sa sitwasyon natin, may mga times na minsan parang you just don't care anymore. Parang you can't be bothered. Yung, kasi marami kang iniisip, yung marami kang sitwasyon sa buhay. Tawag dito. Pero sa case na to, mas mapapasama o lalala kasi lalo yung yung sitwasyon kung hindi mo i-acknowledge doon sa lender na ito may temporary setback lang ako. Tsaka magkakaroon ng problema sa credit history. Yes, diba? Yes. Yun yung isang doon. Tawag dito. So, pero tapos ito, yung personal loans and debt consolidation. Ito yung binanggit ko kanina. Oo. And may mga cases kasi na, say, kunyari, meron tayong car loan, meron tayong, say, kunyari, credit card kasi ang taas ng interest, di ba? So, mas madali itong personal loan tsaka debt consolidation kung yung client meron ng bahay. Kasi kung may bahay na yung client at meron na tayong equity doon sa bahay, tawag dito, pwede nating i-release yung equity na yun o yung puhunan ng client doon sa bahay para ma-pay off yung... Pwede. Pwede. Pwede na pala yung mga credit cards ko. Pwede. Actually, dun kami madalas nakakatulong sa client. Kasi kunyari, yung katulad niyan, binili mo yung property mo 10 years ago. So, syempre, yung value ng house would have increased compared doon sa pagkakabili mo, di ba? So, tapos, added to that, through the years, binabayaran mo din yung loan. So, lumiit na yung loan natin, di ba? So, tawag dito, instead, maraming beses na yan na instead na yung client magbayad ng 20% interest sa credit card nila, tawag dito, gagawin namin is magta-top up kami ng loan, tawag dito, do sa against their house, and then babalik kami do sa 4.59 interest, which is ang laking diferensya. Oo, ang laki ng difference. Ang taas pa naman magbigay yung pagdating sa credit card, ang taas ng interest. Yun na nga, doon. So, yun yung mga, yun yung mga services na pwede nating i-offer. Tapos, ito, why choose us? Okay, sabihin mo muna sa amin, Ina, why choose you? Okay. Why choose you, your loans? Okay. Ang masasabi ko, Russell, is why choose me? Una is, I believe na itong trabaho na to is hindi lang trabaho, but it is actually more of a vocation. Or parang, I rely heavily on my faith, Russell. So, I believe na it is a calling, to help people get out of debt, actually. Okay. Tawag dito, yun yung tawag dito. Although, parang, kasi itong your loans, di ba, parang gusto natin na bumili sila ng bahay para pero let them get out of debt. Parang siya, di ba, parang contradicting. But what I mean by that is, hindi lahat kasi ng debt is bad debt. Meron tayong tinatawag natin na good debt at meron tayong bad debt. Ngayon, kapag yung utang na kinuha natin is gagamitin natin para sa isang bagay, na mag-i-increase ng value later on, then that is what you call good debt. A good debt. Tawag dito, and besides, ang bahay kasi, Russell, hindi lang siya, it's not like,
tinitirhan lang, Tinitirhan. o basta titirhan lang, Oo, hindi. diba? Kasi pag bumili ang family ng isang bahay, siguro parang katulad sa nangyari sa amin, ano, parang it gives you a sense of security and stability. Yun. Na parang you are rooting yourself dito na sa New Zealand, di ba? And besides, parang ang feeling ko din dati is, okay, nung time na yon kasi kunyari ang rent, mababa pa kasi yung value ng bahay nung binili namin yung bahay namin. We bought our first house 1992. Ang rent na binabayad namin was, I think, $180. Hanggang 200 a yata, 250, parang ganun. O hindi, nung time na yun, yung bahay na, na rinarent namin was 180 a week. Okay. 180 a week. Pero if I remember it right, ang mortgage lang namin doon sa bahay is parang mga 220 a week. Parang kaunti lang ang diferensya. Mas mahal, tao dito, pero almost the same amount lang nung rent namin. Nasa'yo pa yung bahay. Nasa'yo na yung bahay, oo. So, ganun din yung ginagawa ko ngayon, Russell. Ang sinasabi ko sa mga clients is, okay, magkano yung rent na binabayad nyo ngayon? So, kunyari, iba sasabihin, mahal ang rent. 550 per week, sample. Mura na yun ngayon. No? 550, siguro one bedroom lang yun. Meron akong kaibigan na 550 ang upa nila, 2 bedrooms na siya, 2 two- toilets. Oh, wow. Tapos up and down pa. Oh, wow. That's really Unit good. siya, unit na magkakatabi. Oo. So, that's good. Ang karamihan kasi sa mga clients ko, ang rent nila, say, lalo na Flatbush area or sa North Shore or well, anywhere in Auckland naman, tawag dito, kunyari ang average rent nila, 750, 800 a week. Yun na yung rent nila. We do the calculations and then, tawag dito, kunyari sabihin ng client na nakaka-save kami ng $400, $500 a week na cash. Tawag dito. So, pag gano'n, sasabihin ko, sige, tawag dito. So, that means you can afford a mortgage of about 1,100 a week. Parang i-work back namin yun. Kung kunyari 1,000 kasi meron pa tayong $1 million na babayaran natin, yung rates natin, tsaka insurance natin, di ba? So, syempre, if-factor in natin yun sa budget natin, di ba? So, we work back natin. We-work back namin na, okay, kung yan ang gusto mong mortgage repayment, depende sa number of years na pwede kami. Kasi minsan hindi kami kaya ng 30 years dahil baka may edad na yung mga bumibili. Correct, tama. Dito. So, parang it's in their best interest na gawing 25 years or 20 years. Tawag dito. So, work back namin yun na kung kunyari ang maging, kunyari lang, ang ano namin, okay, ang pwede nating loan, 750. Kunyari lang. Good for how many years? 20 years, 25 years? Yeah, depende sa sitwasyon nila, no? Tawag dito. And then, dadagdag namin dun yung deposit na meron sila sa galing sa KB Saver nila o sa cash savings nila. Then, yun ang magiging 750 plus kung ano yung deposit, yun yung magiging purchase price. Wow. Baliktad, oo. Para hindi mahirapan yung family. Tawag dito. So, kasi at the end of the day, gusto mo pa rin naman yung lifestyle na meron ka ngayon. Ayaw mo naman na meron iba sasabihin sa akin, naku, Charina, baka hindi na kami makabili ng McDonald's nito. So, ayaw mo naman na, kaya parang babalansehin lang natin. Babalansehin lang natin. So, yan mga kaibigan. Si Miss Sharina po ay nakapagbigay sa inyo ng mga alinsunod sa mga kailangan gawin sa pagmamortgage ng bahay, lalo na kung first home buyer ka. Tapos ano yung mga do's and don'ts. So, ang dami niyang nabinigay na tips sa atin sa pagbili ng bahay. So, Miss Charina, contact details mo, saan ka makikita, pwede ka pang puntahan sa opisina mo in person to meet you o kahit sa labas. Yes, definitely. Open bang oras mo? 24 hours ka ba? 24/7? Tawag dito, 24/7 po kami sa aming website, tawag dito, pero katulad nga na sinabi ko sa'yo, we just have to balance our lives, you know. Siyempre, kailangan pa rin, family pa rin. Oo, tawag dito, but minsan, it's not uncommon na may mga tatawag na client na 9 o'clock in the evening, 10 o'clock in the evening, kasi yun lang yung available time nila. I understand. Before I forget, Russell, you know, Yes. you asked me earlier why choose us. Yeah. The other thing, apart from dahil we have empathy, you know, we can relate to the clients kasi kami din, we've been migrants ourselves, you know. Alam namin kung gaano kahirap mag-umpisa and kung paano
Mag-budget. mag-ipon nung deposit, Mm. tawag dito. Ang isa ding one thing din na we pride ourselves is yung confidentiality. Kasi Correct. as you have mentioned earlier, maliit lang yung Mundo. circle natin, tawag dito. So, na-mention ko din earlier na sa profession namin, as an accountant, I always deal with figures, tawag dito. And it's one thing that I've always honored, na hindi lalabas kung ano yung information na meron kami stays with us, Correct. It's not something na sasabihin namin na, ay, si Russell, ganito, ganyan. No. Hindi, lalo na, kasi medyo sensitive sa atin ang financial figures, di ba? So, yun yung, yung confidentiality is of utmost importance sa business na to. Naku, Maria, huwag mo sasabihin sa mga kababayan natin na meron akong 8 billion house worth. Joke lang po yun. Secret lang natin. Secret lang yun. Secret lang natin yun. And Russell, I also would like to take this opportunity kasi alam ko malaki tong reach ng mo. Yes. Kasi, and actually, I mean to you and to Maricar, I also want to say na I have to apologize to some of my clients. Kasi, alam ko, nabanggit ko na to sa'yo last time, na when I lost my husband in 2018, medyo naglaylo ako or na-derail ako sa business. Tawag dito. So, I've not been able to assist my clients sa level na I wanted to help them, And hindi ako. So, I wanted to say, to apologize sa mga clients na hindi ko na-reach out kaagad. Tawag dito. Kasi, dahil meron kang mabigat o lungkot o sadness na pinagdaanan eh. Yeah, and minsan kasi sasabihin nila na tawag dito, nakabenta na or at times, na-service na, parang gano'n. Oo, or hindi yung bang as time goes on, parang yung grief is parang passing, yung parang baliwala na gano'n. Okay. Pero it still comes in waves, na yung nga, minsan yung parang sabi ko sa'yo kanina, na minsan parang pag may pinagdadaanan ka, parang wala ka ng pakialam, yung parang bang I can't be bothered, yung parang na ayaw mong makipag-usap sa tao or ganon. Not that, I don't think that I was depressed, hindi yun, pero para bang, meron ka lang, there's just a void, no? And I believe, that void has been, God is healing me, na hinihil niya ako. Tawag dito. Pero, yun nga, hindi lang ako nakapag-concentrate sa work. So, tawag dito. Sa ngayon, kamusta ka naman na? I'm getting there. I'm getting there. Tawag dito. Kaya yun nga, and I think that's also one of the reasons why I decided to rebrand, para bang it's just as a new start. Yeah, new start. Oo, a new start. And, ayun, yun yung kaya I'm sorry kung hindi ko kayo natutukan, tawag dito, pero yun nga ang ko ngayon sa mga bagong clients. So pag bumili ka ulit ng bahay, we will start afresh, Oh, definitely yan narinig ni Maricar. Yung contact details mo, yes, kailangan nating ipaalam yan sa ating mga televiewers. Okay, ang contact details ko po, you can always reach me at 021-534-467. Anywhere in New Zealand po. I've got clients in Christchurch, Dunedin, iba po nasa Rotorua, all over New Zealand po tayo. Pakiulit yung phone number? Lalabas ko. 021-534-467. Or punta lang po kayo sa ating website, yourloans.co.nz. And lahat po ng details po natin ay nandoon. And yun po, message lang po doon. And kung gusto rin po ninyo mag-set up ng appointment for a Zoom meeting, or a face-to-face meeting, reach out lang po. And we can. And by the way, Miss Ined, this buying house is open for everyone. Professional ka or non-professional ka, sino ka man. Ang Russell, is
kailangan residente tayo. Yun. Tawag dito. So, tawag dito, permanent resident tayo or citizen tayo, then walang problema. Yun. Meron cases na, kunyari, naka-work visa pa rin tayo, pero nakapag-lodge na tayo ng application natin, possible na Na i-consider magiging tayo. resident. Oo na, kasi towards din na, Yeah. tawag dito, possible na acknowledge na yun ng bangko, tawag dito. Pero ang ano talaga, it's open to everyone, you know, lahat ng self-employed ka man or hindi. Yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Maria, Thank Ina, you. Tuyay. Pero mo, after 10 years. Yes, I Ngayon, know. 10 years ba? Oo, ang dami Oy, na sa bahay namin. Oo, ang Ngayon tayo nakita. Oo, ang dami na tawag dito. Yun nga nakakatuwa no kasi Magkapahalan pa kayo ni Maria. oh yes, magkapangalan pa kami ni Maria. Yun. Yeah. Tapos, any words to say bago tayo magpaalam temporarily sa ating mga televiewers and followers? Ay, gusto ko magpasalamat sa lahat po ng mga old clients ko and current clients ko po na nagput po ng trust sa amin to be able to handle yung pong isa sa pinaka malaking investment nila sa buhay nila, which is yung pagbili po ng bahay. And we're here po to be able to serve you to reach your dream house, yung goals po ninyo as a family. Marami po ngayong bumibili na ng property, kasama po yung mga anak nila, tawag dito, hindi lang yung mag-asawa, kung hindi. I'm so grateful na at the moment po, marami sa mga clients ko ngayon are children of my initial client, yung my old clients. Wow. Kasi I've been doing this for the past 23 years. So yung iba, yung mga anak nila, sila na yung bumibili ng bahay ngayon. So, thank you. Maraming salamat Galing-galing po. ng istorya ni Maria. So, anyways, maraming salamat. Yes, thank you too. May God bless you, Maria. Yes, thank More you. power sa your loans. Yes. And then, marami pa kayong matutulan o ikaw ng mga kababayan na gustong bumili at ng bahay at mag-umpisa ng panibagong buhay dito sa New Zealand. Yes. Okay. Salamat, Russell. Maraming Maria. salamat. Huwag niyong kalimutan, your loans, Maria Tuyay, contact nyo na po. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Para sa mga first home buyers ng mga kababayan natin Pilipino dito sa New Zealand. Once again, this is your vlogger, Russell Shango. God bless us all. Thank you. Bye. Bye-bye.